Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Alexander. Pagkalabas ko ng bahay, I just couldn't stop thinking about my beautiful blonde with blue eyes. My, what happened to Katrina? She was the only person I called mine. Oo, tama. Kinailangan kong kalimutan ang tungkol kay Irish dahil ang pag-iisip tungkol sa kanya ay tulad ng paglimot kay Katrina. Sa buong flight ko pabalik sa Manhattan, nakatuon ako sa lahat ng impormasyong ipinadala sa akin ni Roberto. Apparently, ginamit niya ang mga fingerprints sa kutsilyo at natuklasan na ito ay isang grupo ng mga lalaki. Natuntun niya ang kanilang lokasyon at hinihintay akong bumalik bago namin salakayin ang lugar. I swear to God na kung sino man ang nasa likod nito ay magbabayad at magbabayad ng mahal. Kinuha ko ang bag ko ng coke. Kaka-import ko lang ng isang ito at alam kong bibigyan ako nito ng magandang pera dahil mas malakas ito kaysa sa iba. Ibinuhos ko sa stool na nasa harapan ko at dinilaan ang labi ko. Ito ang aking bagong nahanap na mapagkukunan ng kaluwagan. Yumuko ako at pinunasan ang dulo ng ilong ko dito. Kailangan ko ito ngayon para pagdating ko sa New York, makaisip ako ng mas magandang ideya na patayin ang mga stupid na kidnapper na iyon. Huminga ako ng higit pa at higit pa hanggang sa hindi ko na kaya. Hindi na ako makapaghintay na ilagay ito sa market. Napakalakas nito at maaaring iparamdam sa iyo na nasa kalawakan ka. Hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan. Ang mga salita ni Irish ay paulit-ulit na nag-echo sa aking isipan at ipinaalala nito sa akin na kung narito pa si Katrina, sinabi niya ang parehong mga bagay. Kinailangan kong tanggalin si Irish dahil palagi niyang pinapaalala sa akin ang isang tunay na taong nagmamahal sa akin ng walang pasubali. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa akin kung paano ako nawalan ng pamilya. Kapag nahanap ko na ang kanyang ina, kailangan ko na silang pakawalan ng tuluyan. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami. Hinihintay na ako ni Roberto na parang napagkasunduan namin. Hey buddy, kamusta ang flight mo? Tanong niya nang may alam na smirk. Looks like you got some in the jet. Napangiti ako. Yeah, I needed it. Can't wait to slit some throats this night. Mukha naman siyang nagulat dahil tumawa ako. Hindi ako nagpakita ng emosyon sa mga tao. Tanging sina Jade at Ana lang ang nakakatanggap ng mga ngiti at tawa. Pero kamakailan lang, mas marami ang natatanggap ng Blue Eye Angel. Alam mo, ang dami mong tawa simula nang makilala mo si Irish. I think she's good for you. Napaisip siya. Inilibot ko ang mata ko. No one's good for me. When I get her mother tonight, I'm send them back to Ohio. Ngumisi siya. You can't be serious dude. What will you tell her mom? Anyways, get into the car, let's go kill some bitches. Napapaligiran na ng mga tauhan natin ang lugar. Pumasok na kami at dumiretso siya sa labas ng bayan. Nagmaneho kami hanggang sa makarating kami sa bushes. Ipinarada ni Roberto ang sasakyan at inabot sa akin ang isang loaded gun kahit na mayroon na ako. Ngumiti ako sa baril. Ito ay ang perpektong pagpipilian. Matagal ko nang mahal ang isang ito. Ngumisi siya. Now let's go send some bitches straight to hell. And you know the best part. Umiling ako, halatang kinikilig. Sinabi ko kay Dante na dalhin ang mga aso. Binigyan ko siya ng isang evil smile. Mukhang hindi ko gagamitin ang baril na ito. Can't wait to serve my dogs dinner tonight. Sabi ko sa kanya at bumaba ng sasakyan. Naglakad kami ng kaunti sa loob ng bush hanggang sa nakita ko ang isang madilim na bahay. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang dalawa kong lalaki. Binigyan sila ni Roberto ng senyales para ipaalam sa kanila na papasok kami. Lumapit ako sa pinto at kumatok. Nakarinig ako ng mga mahimbing na boses. Who the fuck is? Kung sino man ang nasa loob ay hindi na nakatapos ng kanyang pahayag mula nang sinipan ni Roberto ang pinto, na sinadya na nabasag ang ilong ng lalaki. Iyon ang palagi niyang ginagawa. Ang iba pang mga lalaki sa loob ay agad na naghanda ng kanilang mga baril, ngunit hindi sila sapat na mabilis mula nang magsimula akong bumaril. Ang pagiging sinanay sa edad na siyam na bumaril ay talagang nakatulong sa akin, dahil alam ko ng eksakto kung saan ako magbabaril upang magdulot ng sakit o pumatay. Bukod sa ayaw ko silang patayin ngayon, kailangan ng mga aso ko ng sariwang karne. Patuloy din ang pagbaril ni Roberto at hindi nagtagal, may 6 na sugatang lalaki na nakahandusay sa sahig. Ang kinaiinisan ko talaga ay isang taong na may hawak na baril. At lahat ng lalaking ito ay mga taong may baril sa kanilang mga kamay. Hindi man lang may bato sa amin ni isa. Napansin kong patay na ang dalawa. Too bad for them, hindi nila malalaman kung ano ang pakiramdam ng kinakain ng aso. Pumasok ang mga tauhan ko at tinali ang iba sa 4. Yumuko ako malapit doon sa may basag na ilong. Where's the woman, bitch? Mahinahon kong tanong.
Sinubukan niyang duraan ang mukha ko, pero hindi ito umubra dahil dumapo ito pabalik sa mukha niya. Napangiti ako. Fuck off, bastard. Galit na ganti niya at bago ko pa mapigilan si Roberto ay sinuntok niya ulit ang ilong ng lalaki at napaungol siya sa sakit. Patayin mo ako pero hindi ko sasabihin sa'yo. Napangiti ulit ako. Oh, hindi kita papatayin. Sniper and venom wheel, sabi ko at tumawa si Roberto. Nakahandusay pa rin ang lalaki sa sahig. Sino sila? Ibang mga bastard na katulad mo. Umiling ako sa saya. No, they're my well-trained dogs. Uhaw na sila sa sariwang dugo at karne noon pa man. Tonight's their lucky night bro. Pumalakpak ako at pumunta si Roberto sa isa pa na nakatali na. Sinamaan ako ng tingin ng lalaki. You wouldn't dare. Napangiti ako. Yes, I won't. Sabihin mo lang kung sino ang nagpadala sa iyo at papakawalan kita. You can kiss my ass. Nilabas ko ang penknife ko at ngumiti ng pilyo ng lumunok ang lalaki. Bago pa siya makapagsalita, sinaksak ko ang kanang braso niya at iniwan doon ang kutsilyo. Ayokong ilabas yun baka mamatay siya agad. Napasigaw siya ng napakalakas. Should I still kiss your ass? Siya ay malinaw na sa sakit, ngunit matigas ang ulo. Nasaan si Grace? Naiinip kong tanong habang naglalabas ng isa pang kutsilyo. Tanungin mo ako kung ano ang ginagawa ko, naglalakad na may 3 penknife. And who the fuck sent you? Nakita kong umikot ang mga gulong sa ulo niya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba o hindi. Inilapit ko ang kutsilyo sa kabilang balikat niya. This would really look good. Napaatras ako at sinaksak ang braso niya. Here. Sumigaw ang lalaki, she in the room at the end of the corridor. Nasa bulsa ko yung susi. Please let me go. Kinuha ko yung susi. Ngayon sino ang nagpadala sa iyo? Tanong ko habang nakatingin sa huling kutsilyo ko. All this while, ang aking mga tauhan ay nanunood ng eksena sa amusement at narito ko ang aking mga aso na tumatahol sa labas. Ang iba pang 3 losers ay nanunood ng eksena sa harap nila sa katakutan. Punk ass losers. Mahal na mahal ko ang kutsilyong ito, alam mo kung bakit. Hindi ko na siya hinintay na magpatuloy. Because it's been poisoned. May kamandag ng cobra. It's gonna wipe you off the face of the earth in just 10 seconds, but 3, when I place it in your heart. Narinig ko ang pagbuntong hininga ng iba. Kinailangan ko pa silang harapin. Ngunit kailangan munang bumaba ang kanilang pinuno. Tinanong ko sa huling pagkakataon. Sino ang nagpadala sa'yo? At bakit? Garrett, pinadala niya kami, sabi ng lalaki. Napangiti ako. Just as I suspected. But you know what bro? I don't keep promises kaya hindi ka aalis sa lugar na ito. Sabi ko habang nakangiti at itinutok ang kutsilyo sa leeg niya. Iniligtas lamang siya sa isang mas kakilakilabot na kamatayan. Ang 3 pa ay sasabihin sa kanya sa impyerno kung ano ang pakiramdam ng kinakain ng mga aso. Tumayo ako at hinarap si Roberto. Alam mo na ang gagawin sa kanila. Tumawa siya. Sa wakas, buong gabi akong naghihintay ng sandaling ito. Dante, ilabas mo sila. Tumawa ako habang tinatahak ko ang kwarto kung nasaan si Grace. Nakita ko siyang nakapikit at humihikbik. Medyo sumakit ang puso ko. Siya ay nasa ganitong gulo dahil sa akin. Kinailangan kong hayaan siyang umalis at ang kanyang anak na babae bago pa huli ang lahat. Lumapit ako sa kanya at tinanggal ang tela. Tumingin siya sa akin habang umiiyak. Salamat, maraming salamat. Niyakap niya ako. Nanginginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Pero paano mo nalaman na nandito ako? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Alam kong magtatanong siya. Ikaw ang ina ng kaibigan ko at pinuprotektahan ko ang mga taong malapit sa akin. Isang kasinungalingan pero parang totoo. Naririnig ko ang tahol ng mga aso at napangiti ako sa sarili ko. Alam ko kung ano ang nangyayari. Napatingin sa akin si Grace na kinakabahan. Dito ka na lang ma'am, babalik ako agad. Kinakabahan siyang tumango at lumabas ako para makita ang 3 bangkay. Histeryosong tumawa si Roberto. You're sick, alam mo ba? Muli siyang tumawa. Sabi ng lalaking pumatay ng isang buong pamilya gamit ang kamandag ng ahas dahil pinag-usapan nila ang kanyang club. Nag-smirk ako. They deserved it. Anyways, clear this area and get the car ready. I don't want Grace to freak out once she sees this. Do it right now. Tumango si Roberto. Sure thing boss. Pumasok ako para puntahan si Grace. Siya ay umiiyak. Nakakagulat pa rin kung paano mo nalaman kung saan lang ako hahanapin pero nagpapasalamat ako. Narinig kong papatayin nila ako ngayon at hahanapin ang anak ko. Nagdilim agad ang mata ko. Tulad ng impyerno na gagawin nila. Don't you worry about a thing now, they're no longer a threat to you. How come? Tanong niya na may halong pagtataka sa boses. Patay na sila. Napabuntong hininga siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila pinatay, ang mga pulis ang gumawa. Hindi ko masabi sa kanya na pinatay ko sila dahil mahihimatay na siya sa takot.
Siya ay walang muwang at marupok gaya ng kanyang anak na babae. Tumango siya bilang pag-unawa. Ibig sabihin kailangan nating magsampa ng kaso. Pero paano ang baby ko? Nasaan siya? Ligtas ba siya? Binigyan ko siya ng pagod ng ngiti. Sa palagay ko ito ay isang uri ng gene. Marami siyang tanong tulad ni Irish. Yes ma'am, she's safe. And she's in Italy. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Italy. Tumango ako. Halika, hayaan mo akong umalis sa lugar na ito at mag-usap pa tayo mamaya. Tumango siya at naglakad na kami palabas. Hinatid kami ni Roberto sa mansyon. Ako ay sapat na matalino upang makipag-usap kay Roberto ng mahigpit sa wikang Italyano. La Porter alla Villa, la sua casa non è al sicuro. Dadalhin ko siya sa mansyon. Hindi ligtas ang bahay niya. Sinamaan ako ng tingin ni Roberto bago ibinalik ang atensyon sa daan. Questa è una buona idea, ma non le farebbe molto domande a riguardo. Magandang ideya iyon, ngunit hindi ba siya magtatanong ng maraming tanong? Nagkibit balikat ako at tumingin sa labas ng bintana. Lelo farebbe, ma non mi importa. She would, but it's not like I care. Nilabas ko ang phone ko at nagbasa ng ilang impormasyon. Sono solo preoccupato per la loro sicurezza. Nag-aalala lang ako tungkol sa kanilang kaligtasan. Tumingin ulit sa akin si Roberto at inilibot ko ang mata ko. Alam ko na kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Quando tutto sarebbe finito, li sto rinviando a Ohio. When everything would be alright, I'm send them back to Ohio. Sabi ko, tumingin ulit sa bintana. Ngumiti siya at nagpalit ng gear, lumingon sa paligid. That sure sounds a lot like caring. I don't know why you're acting all tough. Muli kong inilibot ang aking mata. Don't start Berto. I'm so tired and it's almost midnight. I need to sleep. Bahagya siyang napatawa at maya-maya, huminto na kami sa harap ng mansion. Lumingon ako at tinignan si Grace na tahimik sa buong biyahe. It's not like she could say anything since Roberto and I only spoke in Italian. Ma'am, kailangan nyo munang manatili dito, dahil hindi pa ligtas ang inyong lugar sa ngayon. Hope you don't mind, sabi ko na tinutukoy ang lahat ng guard na nakatayo sa labas. Binigyan niya ako ng isang mahinang ngiti. I don't mind, tsaka wala naman akong choice. Ang gusto ko talaga ngayon ay makita ang anak ko. I'll bring her to you. Pumasok na tayo para makapagpahinga ka na. Sabi ko at pinauna ang pagpasok. Pagkatapos ilagay ang code, bumukas ang mga pinto. Pumunta na si Roberto para iparada ang sasakyan. Huminto ako at humarap sa kanya pero binigyan niya ako ng kakaibang tingin. What? I know it's none of my business but looking at you, you're so young and already this successful. Isang mansion, mag-agarang sasakyan, guards kahit saan. Dalawang bagay lang ang gusto kong malaman. Mahinahon niyang sabi. Tumango ako para magpatuloy siya. What do you do for a living, at paano mo nakilala ang anak ko? Wow, hindi ko nakitang dumating ang isang iyon. Napakamot ako sa noo ko at naglakad papunta sa minibar. Alam kong huli na para sa whiskey pero wala akong pakialam. Napatingin ulit ako sa kanya at sa mukha niya, seryoso siya sa mga tanong niya. Look Alexander, I'm grateful for you saving my life and all. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nalaman kung saan ako hahanapin. At isa pa, kilalang kilala ko ang aking anak, tinatakot siya ng mga taong katulad mo. Kaya naman ako gusto kong malaman kung paano kayo naging magkaibigan. Well, some part of me was pissed because she just definition me by my wealth pero alam kong nanay siya at nag-aalala sa kanyang nag-iisang anak na babae. Huminga ako ng mahina at sumimsam sa basong nasa kamay ko. Ako ay nagmamay-ari ng isang hanay ng mga club, hotel at restaurant sa buong mundo. Totoo yun, ngunit hindi niya kailangang malaman ang iba pang mga bahagi. Tumango siya para mauna na ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya tungkol kay Irish. Sumasakit na ang ulo ko. Kailangan ko ng pahinga. Hindi ako nakatulog kagabi hanggang kaninang umaga at sa huli sa buong araw. Kailangan ko ng pahinga dahil nakainom ako kaninang umaga. Alexander, ikaw ba yan? Napalingon kaming dalawa at nakita namin si Jade na pababa ng hagdan. Perfect timing Jade. Wala akong maibigay na sagot sa babae tungkol sa kanyang anak. Nako, hindi mo sinabi sa akin na darating ka. At may kasama ka pa. Lumapit siya kay Grace at ngumiti. Hi, I'm Jade. Grace, nice to meet you. Magiliw na ngumiti ang matandang babae. Lumapit sa akin si Jade at hinalikan ako sa pisngi. Ito ang mommy ni Irish, sabi ko sa kanya. Binigyan niya ako ng kakaibang tingin, nakataas ang kilay na malinaw na ang ibig sabihin noon ay si Irish, ngayon ang kanyang ina. Napangiti ako ng kinakabahan. I'll take Grace to her room then meet you in a bit para makapag-usap tayo. Sabi ko bago umalis kasama ang mommy ni Irish. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata.
Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.